Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Dr. Rob Rances. Sabi niya, busy racing but never rising. Economy collapse, trust destroyed, so BBM resign. Isinare ni Dr. Rances ang post para sa bayan. Tungkol ito sa pahayag ni Yusek Claire Castro sa panawagan na mag-resign ng Pangulo. Ito ang sabi ng Palasyo. Abala ang Pangulo. Hindi raw papansinin ni Marcos ang pagbibitiw at impeachment. So, dalawa na ngayon ang kanyang kinakarap. Yung panawagan ng ilang sectors na mag-resign na siya at sasampan siya ng impeachment case ni Congressman Kiko Barsaga. Hindi raw papansinin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga panawagan na siya ay magbitiw sa pwesto, pati na ang posibleng impeachment complaint na isampa laban sa kanya. Ito ang binigyan diin ni Undersecretary Claire Castro na nagsabing abala ang Pangulo sa pagpapaangat ng Pilipinas. Diyan tayo mag-focus ng discussion, comment, opinion mamaya. Paano busy ang Pangulo, inaangat ang Pilipino? Paano ba? Umaangat ba tayo? Ito ang sabi ng Yusek. Sa panahon ngayon na marami po ang ginagawa ng Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Maraming ginagawa. Nararamdaman ba ng mga Pilipino ang kanyang ginagawa? Na-appreciate ba? O gawa lang ng gawa na baliwala? Giit pa niya, busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin. Maraming trabaho para maiangat ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating bansa. Sino ang nagbababa ng dignidad ng ating bansa? Dito tayo unang mag-focus. Sumisikat ang Pilipinas ngayon, panahon ni PBBM. Anong klaseng kasikatan? I don't know kung ano sa tingin nyo. Depende sa perspective. Ako, sumisikat tayo sa kahihiyan. Ito na lang, talamak na korupsyon. Mismo na ang US, Philippine Ambassador to US, Ambassador Romualdez, umamin na dahil sa issue ng corruption sa Pilipinas ngayon, ang mga investor sa US alanganin ng mag-invest sa atin. Baka sabihin na naman nila fake news. Kasi yung Securities and Exchange Commission Chair na unang nagsabi na 1.7 trillion pesos worth of investment sa Philippine Stock Exchange ay nawala dahil sa korupsyon. Binawi niya. Hindi daw totoo yun, fake news yun. We were not born yesterday. Yung mga marunong sa stock exchange, sabi nila, look at the graph. May graph daw, puros pula, puros red flag. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng SEC chairman na nawawalan tayo ng investment sa Philippine Stock Exchange. Kung bakit siya nag-retract at humingi ng sorry, alam na. No need to explain. Ano pa? South Korean President binawi ang loan na ibibigay sana sa atin dahil sa korupsyon. Yung nangyari kay Tatay Digong noong March 11, naging sikat tayo. Ano daw ang ginagawa natin? Dating Pangulo, isinurrender natin. Yan ang mga, marami pa na, ano yan? Na itataas ba ang dignidad? Ano yung rating natin na worst airport in the world? Yun ba nagtataas ng dignidad ng Pilipino? Ano pa? Yung
the riskiest country for tourists to visit, Pilipinas. One of the most corrupt country in the world, Pilipinas. The most traffic. Nasaan ang worst traffic city? Sa Pilipinas. Oh, number 1 rice importing country in the world, Pilipinas. Ang dami. Hindi mo na mabilang. Ayan. Tinatas ang dignidad? I don't think so. Panahon ni Tatay Digong. Yun. Mga comments ng mga OFWs na nababasa ko, very proud sila as a Pinoy panahon ni Tatay Digong, kasi ang mga amo nila sa iba't ibang bansa believe na believe sa leadership ni Tatay Digong. Ngayon naman kabaliktaran. Yun na, inaangat. Kumusta sa survey ng SWS yung number of families who are rating themselves poor? Padami ng padami. Number of families na nakakaranas ng involuntary hunger, padami ng padami. Ano yung inaangat? Siguro may umaangat lang ilang pamilya. Yung yumayaman sila dahil sa limpak-limpak na salapi na ninanakaw sa kaban ng taong bayan, sila ang umaangat. Ang karamihang mamamayan, sila ang nalulubog sa kahirapan. So, resign. Bahalang Pangulo. So, tingin ko hindi yan talaga mag-resign. Kahit pa araw-arawin ang mag-rally, panawagan mag-resign. Sabi nga niya, hindi siya alis sa kanyang opisina hanggat hindi niya na-fix o naayos ang flood control anomaly. O di ayusin niya. But how? Sabi ng ambassador to the US, this corruption issue should be fixed, resolved, para babalik ang investors' confidence. But how? Saldico, hanggang subpoy na lang. Isusubpoy na daw ng ICI. Anong magagawa ng subpoena? Ano sa tingin nyo? Pupunta dito si Saldico nang dahil sa subpoena ng ICI? No way. Pati na si former Ombudsman Ombudsman Carpio Morales nagtataka. Bakit ang Congress ba o ang DFA hindi ipakancel ang passport ni Saldico? Walang ginagawa. Ibig sabihin, alam nyo na. Happy-go-lucky lang doon. Samantalang ang mga Pilipino dito nababaon, nalulubog sa baha. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila para nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa areas ni Uncle Baba, so mag-aabuno siya sa iyang kape. So tag-isa gid ka kutsara, tulo ka bangag ang kuan kay tulo naman ka bulan will grow ang gina abono karon ani kay tulo na ka bulan ug mo na niyang itsura sa iyang kape nga tulo na ka bulan. So daghay na sanga og tambok pod. Oro pa may pangaman to sita. Gawas nga hinlo tambok pod. Wala rin mo ka. Kinig iya unom og sanga kaluoy sa Ginoo maayo na gid ang among tanom. Pili nga pun tadi ang darwa.
O karon human sa pag-abono maga-spray na po. Nagatulog yun. Siling tayo yan ah. Salamat po sa sponsor ini akong tanong mga kape diin inaon nga dugang papanalanginan sa Ginoo. O salamat sa kang Roslyn diin og Ginoo nagaserbisyo siya sa mga katawhan nga diin naghandom og mga kaugmaon. Sa dako gyud akong pagpasalamat. Salamat gid sa tanan. Maraming pagyud ang tabang sa mga kanamong mga mahirap. Magpanalangin usab ang Ginoo. Salamat.